Hi guys, Maylab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? We have here the Ace of Cups, the Nine of Swords, the Queen of Wands, and the Seven of Swords. Okay, so base sa mga barahan na to, mukhang if you are in a new relationship or kakabalikan nyo lang ng jowa mo, may possibility na mai-stress ka na naman sa kanya kasi parang feeling mo meron na naman siyang itinatago or parang nagsisinungaling na naman siya sa iyo. Okay? Or pwedeng hindi ka masyadong confident na o hindi ka masyadong secured na doon sa relationship ninyo na dalawa. So, medyo nai-stress ka na dito. Okay? Ngayon, kung hindi naman kayo nagkabalikan or hindi naman kayo in a new relationship, ibig sabihin lang, magkakabalikan kayo or magkaka-relationship kayo, but it will cause you stress because feeling mo meron siyang ginagawa or tinatago sa'yo. Okay? And then we have here the Two of Swords. Dahil dyan, confused ka or nag-aalangan ka sa tao na ito. So, medyo you are trying to look at different angles or different possibilities. Nagtatry ka dito na kumampante lang. Nagtatry ka dito na maging secured. Pero, hindi ko alam, parang naiinip ka dito. May chance naman siguro na meron naman siyang ginagawa to make you feel na loyal siya sa'yo or to make you feel na wala ka dapat ikatakot. Pero, naiinip ka. Hindi ko alam kung bakit. Or maybe nakukulangan ka sa effort niya. Okay, and then we have here the Six of Cups, the Queen of Pentacles, and the Temperance card. So, bali, ang tanging konsolasyon mo lang dito or pwedeng sasabihin mo lang sa self mo dito to make you feel kampante, binalikan naman niya ako or ako naman ang ginawa niya. Ako naman yung pinili niya. So, dapat maging kalmado lang ako. Kasi ako yung pinili niya. Okay? And then we have here the Death card and the Knight of Swords. So, sa nakikita ko here is may chance na meron siyang gagawin na effort naman para lang mabago kung ano yung takbo ng relationship ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Ten of Wands. Pero, yung gagawin pala niya na yun ay magdadala ng mga problema. Okay, parang the more that you try or the both of you try, the more na mas nagkakandaloko-loko ang mga bagay-bagay. So, maybe, ang ano lang here is, wag kang masyado sigurong atat, wag kang masyadong in doubt, or confused, or basta, kalmahan mo, te. Parang ganyan. Hayaan mo lang. Go with the flow ka lang. Kasi, parang the more na, minamadali mo, the more na sinusubukan mong ayusin ang mga bagay na hindi naman magulo is the more siya na nagkakanda loko-loko. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus.
Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the Temperance card, the Star, the Ace of Wands, and the Knight of Swords. So, mukhang magiging parang kalmado ka naman sa mga susunod na mga araw. Parang punong-puno ka dito ng hope or positivity na magkakatotoo, or parang ito na yung tamang panahon para magkatotoo yung mga gusto mo. Kung halimbawang gusto mong magkaroon ng relationship or yung mga new beginning, parang ito na nga yung tamang panahon para yun ay mangyari. And mukhang meron naman paparating sa'yo, and it's coming very, very fast here. Okay? And then we have here the Queen of Swords, the Ten of Wands, the Strength card, and the Knight of Wands. Malaki yung possibility na yung person na ito ay isang fire sign or air sign. Okay, Gemini, Libra, Aquarius, or Aries, Leo, Sagittarius. And mukhang susuyuin kanya dito, or mukhang hihingi siya dito ng kapatawaran sa lahat ng problemang idinulot niya sa iyo. Okay, and then we have here the Ten of Swords, the Eight of Pentacles, and the Three of Cups. So yeah, so susolusyonan ninyo, or parang aayusin ninyo yung mga naging problema ninyo, at makikitaan mo naman siya dito ng effort na talagang seryoso siya, na gusto niya na maayos yung relationship ninyo na dalawa. And mararamdaman mo yung effort niya na parang gusto niya talaga na magka-reconcile kayo or magkabalikan. And because of that nga siguro, kaya nagiging kalmado ka dito at feeling mo nga natutupad yung mga gusto mong mangyari. And then we have here the Four of Cups and the Judgment card. And all of this is because na-miss ka nitong tao na to, or na-realize niya na you are someone na parang the one that got away, or parang ayaw niya na mawala ka, ayaw niya mawala yung chance na maging kayong muli, parang ganyan. Okay? And then we have here the Queen of Cups, at dahil dyan sa mga susunod na mga araw nga, ay makakaramdam ka ng pagmamahal mula sa tao na ito. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. We have here the Two of Pentacles, the Ace of Pentacles, the Eight of Swords, and we have here the Nine of Pentacles. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw, parang nag-aalangan ka dito, or may pinag-iisipan ka kung makikipag-relationship ka ba, kung makikipagbalikan ka ba, or kung maging single ka na lang. Parang ganyan. Tinitimbang mo kung saan ang mas maganda. To be in a relationship or to be single. Ang disadvantage kasi nung in a relationship is may chance na masakal kang muli, or matrap kang muli, or you will be in a situation na naman na mahihirapan ka. Okay, as compared kung single ka, na parang you are free to do whatever you want. Okay, so iniisip mo dito kung saan yung mas maganda. And then we have here the Judgment card, the Seven of Pentacles, the Two of Swords, and the Chariot. And mukhang mapapagtanto mo, okay, or you will be making a good decision for yourself.
Okay, Judgment card. So, in doubt ka talaga dito sa relationship na ito. Para talagang feeling mo talaga matatrap ka. Hindi ka sigurado kung meron bang maganda ito na kahihinatnan or kalalabasan. Okay? At as compared nga doon sa pagiging single. So, pwedeng ang gagawin mo nga is to just move on. Or parang continue moving forward, making progress for yourself. Okay? Na pwede siguro na hindi pa siguro ito yung tamang time for you to be in a relationship. Pwedeng sasabihin mo na sa self mo na, I have to be patient, I have to wait. Kung if it's meant to be, it will happen. Parang ganon. Okay? And then we have here the Devil, the Five of Cups, and the Hangman. But it's not going to be easy. Mahirap talaga. Parang you are so attached to this person. To an extent nga na nagiging toxic yung connection ninyo na dalawa. At mukhang iniiyakan mo na. Parang hindi pa man din kayo nagkabalikan or hindi pa man din naging kayo, iniiyakan mo na. Maybe you will start to realize also na hindi magiging maganda yung epekto sa'yo kung makikipagrelasyon ka sa tao na ito. And then we have here the Six of Cups and the Ace of Swords. So, parang magiging malinaw na sa'yo sa utak mo, may enlighten ka na kung ano yung mga posibleng mangyari if makikipagbalikan ka or makikipag-relationship ka sa kanya. And that is Three of Swords, heartache. Okay, or may chance lang na maghiwalay lang din kayo at the end. Okay, so for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.